Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras 6:01. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Bumuelta si Vice President Sara Duterte at inupakan. Mahilig talaga mang-upak tong si Bibi Sara. Baka napagkaman ng sheriff tong si PNP Chief Romel Francisco Marbil. Bigla ko naalala yun. Matapos tanggalin ng 75 police personnel sa kanyang security detail na tinawag niyang political harassment. Sa kanyang open letter, kailangan talaga open. Open. Kasi kung close yan, hindi mababasa. Dapat binubuksan yan. May letter opener ba kayo dyan? Sa kanyang open letter, sinabi ni Vice President Sara kay PNP Chief Marbil na batas ka lang, hindi Diyos. Aba, parang pelikula, pang pelikula ito. Kinwestiyon din ni Duterte kung bakit nagtira pa si Marbil ng 45 tauhan ng PNP na siya ang pumili. May natira palang 45 na PNP. Iba pa yung galing sa AFP. Yes. Tinawag din ito ang PNP chief na isang sinungaling. Sakit Sa naging pahayag nito sa pag-recall sa kanyang police bodyguards na nagsimula matapos siyang magbitiw bilang kalihim ng DepEd. Lumabas ang isang cocaine video at ihambing ang SONA sa isang catastrophic event. Ito ay kahit nilinaw na ni General Marbil na ang pagbawi sa police escorts ay para magamit ang mga ito sa Metro Manila. Bukod pa sa wala namang nakikitang agarang banta sa buhay ng Vice Presidente. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Hanggang itim ang balak, magtago ka na, 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na, 2x2. Hahataw ng todo, urado ka, 2x2. Ang katotohanan, dala nila, 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka, 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka, 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong suma sa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po kayo mga textmates, mga text partners, ay mga estudyante? Estudyante blues na ba kayo? May mga nadaanan na ako mga estudyante dyan sa Espanya. Mga paslit, hinahatid ng kanilang mga nanay o mga lola. Oo, talagang ganun. Bata pa lang ay sisikap ka na para tumuklas ng karunungan. Ayan. O kaya tumuklas ng laro. Laro.
Pero napakaaga Tumuklas talaga na ng mga pasok, bagong ano? kaibigan. Ayan, di ba? Oo, Hindi lang naman sa teacher natututo ang mga bata, kundi pati na rin sa pakikisalamuha. Totoo yun, napakalaking bagay. May mga bata nga kumbatsero na tinatawag na introvert. Yung bang napakamahiyain, magaling sa academics, ibig sabihin kung mga exam Para na ikaw nung bata ka, di ba? Hindi ako introvert. Mahilig akong magluksong tinik saka magluksong baka ay marami. Kaya nga lagi akong napapaswitan doon Napapaswitan matulog daw sabi ni nanay. Sa tanghali. Matulog daw ako andun ako sa may ilalim ng puno ng sampalok at kung hindi nakikipag-jolens, nakikipag-text. Hindi text na ganito yung text talaga. O kaya yung goma. Yung goma. Goma. Holen. Jolens. Nakapaglaro ka rin ba ng Jolens? Kaya nga laging magayong yung kamao ko. Laging Yun ang yun ang laging dead. Yun ang parusa. Parusa Sakit nun, igagano mo yan sakit. Masakit titirahin ng gano'n yung daliri mo. Yung nakakuyom yung kamao mong gano'n. Nako, sakit tapos bombitin ng gano'n. Kayo ba yung nakaranas pa ng gano'n? Sana yung mga bata ngayon nakakaranas man lang kahit na tumbang preso. Ayan, mga larong kalye. Meron pa rin kumbatsero sa mga sa mga hindi dito sa Metro Manila, mga lugar-lugar na halimbawa magkakadikit na magkakapitbahay sa isang kalye. Hindi subdivision Ayan, tapos nagkataon na nagkasabay-sabay yung mga anak na ipinanganak, magkakakilala ron. Tama. Magkakalaro. Nagyayari pa rin. Importante yun pati mga yung harang taga, yung patintero. Harangang taga. Patintero. Dapat may mga ganyan pa yung mga bata. Baka, yan. Mga larong kumbaga may physical activity. May physical activity. Hindi yung puro nasa computer lang at ano ba yung nilalaro ng mga bata ngayon na si Brent lagi kong nakatutok, lagi nakatutok. Nakikipag-usap, may mga kalaro. Tama, may mga naka-headphone na gano'n. Ang bihira itong mga batang to. Magsitayo kayo. Ang daming mga sakit na nakukuha dyan sa kauupo. Sinabi ng mga Minecraft ba 'yon? Minecraft yung Minecraft lang ba 'yan? Minecraft, di ba? O bago to? Ano pa yung Mobile Legend, yung ba yun? Mga Mobile Legend. Luma na yun. Kaya yung luma na yun. Na yun, ikaw yun Hindi ko nalaro yan. Nalaro ko yung Counter-Strike. Counter-Strike. Ikaw, nagiging marahas ka na rin Counter-Strike. Yung mga... Roblox. Yung mga computer dyan sa Congress noon. Ito na tayo, nagde-reporter na tayo. Nung kainitan ng Counter-Strike, puro mga reporter sa mga house. Reporter, yan ang mga nagiging laro. Kaya nagiging marahas kayo. Katulad nitong si Mayor Baste Duterte. Nabalitaan mo ba to? Salita itong si Mayor Baste doon sa kanyang broadcast to meron pala silang ano yan? Episode sa radyo ba yan? Sa social media lang yata episode ng Basta Dabawenyo, yun ang title ang sabi niya kumbatsero sasampalin daw niya si PNP Davao Region Chief General Nicolas Torre. Yung sasampalin daw niya. Sabi niya, dahil, bakit naman? Dahil nga dun sa, yung pinag-reshuffle ng mga pulis doon. Ba't kaya itong magkapatid natin, ayaw na napapakialaman, parang, batas ka lang. Hindi ka Diyos. Parang ganun. Kala ko ba okay lang? Ewan ko. Di ba may statement na dati din si VP Sara na parang baka hindi totoo, okay lang naman baka hindi totoong okay. Yun na hindi, pero ito sabi ni Baste tungkol naman sa mga pulis sa kanila. Kasi nire-reshuffle. Alam nga namang buong talaga namang nire-reshuffle yan. Saka may bagong happy natural na alamin, performer ka ba? Kung hindi ka performer, papalitan ka Ililipat ka baka hindi nila mapasunod sa gusto nila, kaya gano'n. Yun nga siguro. Ito, ito yung
sinabi ni Baste, Kumbachero, hawud man kahaka. Kumbatsero, hindi ko maita-translate yan. Medyo hirap tayo dyan. Ganun ba? Tatawagin natin pwede bang, can I call a friend? Sabi niya, Mother? pulami, Maintindihan mo ba ito? pulami sagpaon, aning tawhanan ni Oy. Makita ko in sagpaon ko gyud Greg, ikaw nga. Greg, naiintindihan mo ba yun? Ano ba yun? Bisaya? Balagay ko, Bisaya ito. Sabi niya, makitaan ko ni sagpaon ko gyud ni. Si Francis. Halika, Francis. tatawag po kami Halika dito nga. ng isang interpreter dahil sa ito po yung sinabi doon. Ano ba yung sagpaon? Dito Dito ka partner. Parang ito po ang siya Billy. po ang may-ari ng Kaki Coffee, ano? Kaki Coffee. Ayan. Pakipindot niyo lang po. Baka Marami. pwede mo ipakita Ayan. Magandang araw po sa salamat po sa pagbisita niyo sa amin. Si Kaki. Hindi, ano ba itong ikaw ba marunong magbisaya? Opo. Taga saan ka ba, Kaki ko? Taga Bohol po. Taga Bohol. Ay, tama. Ang salita ba sa Bohol ay pareho sa Davao? Cebuano. pareho. Ano yung Cebuano? Cebuano. Cebuano. Hindi pala Cebuano, Cebuano. 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 Totoo bang malaki ang mata ng mga cashier? ito, sabi niya, hawud man kahaka. Ano ibig sabihin nun? Bali, ano siya, kalang hawd, kalang siga. Siga. Sabi niya, pulami sagpaon, aning tawhana ni Oy. Masarap sampalin. Yung taon nito. Makitan ko ni sagpaon ko gyud ni. Pag makita ko, sasampalin ko talaga siya. Yung pala. Tama pala. Bag-o pa lang ni sa akwa sagpaon gyud. Bago pa lang. Nakakakuha ko konti. Paano? Bago pa lang. Bago pa lang siya sa posisyon. Okay. Parang mura tong isa hindi ko nababasahin. Usa sa akong ambisyon, sa akong kinabuhi, banga nakasagpa ko og general. Humanakog paminaw niya. Ano daw? Pag sa kanyang kinabuhi, sa buhay, ngayon lang daw sa makakasampal ng general. Ganun pala. Ibig sabihin nun. Buti na lang meron tayong kasama ditong Frances, ano? Maraming salamat, Kaki ko. Thank you. Thank you. Tumaya po ang Kaki ko namin dito. So yung pala yun. Talaga palang sinabi po, yan po yung sinabi ni basta sa I would be glad to slap this man. Meron naman pala English. May English naman pala. If I see him, I will slap him. Ayun, pag nakita ko siya, sasampalin ko. Hindi suntok ha. Hindi suntok, hindi susuntokin ha. He is new to me and I will slap this guy. It is one of my ambitions in life to slap a general. Ayun, tinan mo nga, mayroon palang ganong ambisyon. Babagsik tong mga katapang nitong si Mayor Baste, ano? Hindi kaya niya kilala tong si General Torre? Baka hindi pa niya kilala. Hindi niya kilala. Baka hindi pa niya kilala, Kumbachero. Oo. Hindi ba niya alam na ito pagka bumaril sasabihin ito sa pagitan ng balingusan mo yung mata hindi kaya niya alam na kung gaano ka asintado ito. Mukhang sa mga salita niya hindi niya talaga baka hindi alam. niya kilala si General Torre, baka akala niya lahat ng general kayang-kaya nilang hawakan sa ilong at kayang-kayang sampal. May nasampal na nga kayang general itong si Baste. Baka naman meron na. Baka naman nga. Baka sanay silang nananampal ng pulis o ng general. Baka nga, ganun. Baka kaya ganun. Ako nung nabasa ko tong article na to, ay medyo nako ba? Yan ay sinabi niya publicly. Publicly. Minessage ko nga si General Torre. Wala pa lang sagot. Siguro hating gabi na kasi. Wala pa. Anyway. Tapos si VP Sara naman, kay PNP Chief Marbil naman, galit. Sabi niya, batas ka lang. Hindi ka Diyos.
Jerry Baja at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. So, meron na tayong proposed budget na isinabmit po ng Malacanang sa Kongreso. Ano? At ang malaking anggulo yata dito, mas kaunti daw ang confidential at intel fund ngayon. Oh, bakit? May ano ba ang gusto nilang iparating diyan? Parang meron kayong pinariringgan na. Parang ang sinasabi nyo dahil na tinanggalan na ng confidential and intelligence fund ang Vice President, malaking nabawas sa budget. Ganun ba? Ganun ba? Ganun ba? Parang hawakan mo nga sa tenga. Gaano ba ang gaano ba itinaas ng taon-taon naman kasi tumataas so ang budget ng Pilipinas. Ngayon daw po ay 6.352 trillion pesos budget. Ito kung Bachero ay mas mataas ng nasa 10% kumpara sa budget sa kasalukuyang taon. Ayun. So siyempre ang pinakamalaking budget pa rin po ay ang sektor ng edukasyon na may almost 1 trillion na pala ang budget ng sektor ng edukasyon. Hindi lang to DepEd pati CHED, andyan yung TESDA, Kumbachero, kasama yan sa sektor ng edukasyon. At siyempre ang pumapangalawa dyan ay ang public works. So ito ho'y isinumitin na ni, kaganda naman yun ng budget secretary. Sino ba yung maganda na yan? Ang ganda ng pagkakangiti. Si budget, ilang taon na ba itong si budget secretary Amena Pangandaman? Huwag mo tinatanong. Para kasing, parang bata lang. Parang estudyante lang. Parang ganun, no? Batang-bata. Bagay. Budget secretary Amena Pangandaman, siya po ang nagsumite sa mababang kapulungan ng Kongreso sa pamagitan ng isang simple ceremony. At ito'y tinanggap ni House Speaker Martin Romualdez. Sa Senado din ay nag-submit din sila ng proposed budget. Kung ba't yan, nakikita natin sa larawan. Andiyan po ang mga leader ng Senado. By the way, ang bagong chairperson ng Senate Finance Committee ay si Senator Grace Poe. So si bago Senator matapos Grace yung Poe kanyang pala. term, nahawakan din niya ang posisyong ito. Medyo mahirap yan, Kumbachero, ha? Hindi, yung maaaring marami nag-a-aspire dyan, pero mahirap pong trabaho yan. Si Senator... Puro numero ang kinukwento nga, kaharap. sino may nagkukwento sa ating Kumbachero na si Senator Angara, ngayon ay Secretary Angara, hindi daw natutulog pagka panahon ng budget Dahil nga sa hindi pwedeng makakalusot sa iyo yung fine lines, kailangan mong basahin dahil may mahilig magpalusot dyan Kadami. Ang dami. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos por Yung pinagbutihan mo lang, nakakalusot pa, lalo na kung di mo pagbubutihan. Correct. Oy, mga congressman o mga government officials na dumodouble bilang kontraktor, mukhang tinututukan kayo mukhang ang Pangulong Bongbong Marcos ngayon pinasisita daw, pinaalam daw sino ba tong mga congressman na to na sila din ang kontraktor. Tama-tama. So totoo pala yung ginawang pagbubunyag noon ni Mayor Benji Magalong. Na sabi ni Mayor Benji, dati ang congressman kumakausap lang ng mga kontraktor para sa mga proyekto nila at humihingi ng porsyento. Siyempre, kapag gano'n, medyo mababa ang kita. Kaya ang nangyari daw, yung mga kontraktor, sila na naging congressman. Sila na mismo ang naging congressman. O kaya so, hindi lang umaaktong kontraktor. Kontraktor talaga. Kontraktor talaga. Yung kontraktor dati, nag-congressman ngayon. Yun namang congressman nagkontratista pa. Tinan mo nga. Talagang walang tapon. Walang tapon. Kaya ngayon, tutok na tutok doon sa mga, especially, Kumbachero, especially doon sa mga flood control projects. Nako. Tama lang na imbestigahan yan, Kumbachero. Tamang mag-imbestiga ang... kaya lang, pag inimbestigahan ng Kongreso, imbestigahan nila sarili nila. Ano kami? Bali? Dapat lang malaman, anong klaseng project ba yan? Magkano, ilang percent na lang ba nung allocated budget dyan ang nauwi sa flood control project? Nako, tama lang na siya sa atin yan. Oras po natin, Mr. Jalam Tang, Lakyam Jap. It hun 6:21 ng umaga.
ACS Balita. Susunod na! Hanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Oil price rollback, umarangkada na. Siargao, best place to visit in Southeast Asia ng Lonely Planet. Confidential at Intel funds bumaba ng 16% sa 2025 national budget. Suspended Mayor Alice Guo pinasisipa sa posisyon ng Office of Solicitor General. Mister itinumba sa harap ng misis at anak sa Pasay City. At babaeng sumilong sa waiting shed sa Maguindanao del Sur, patay ng tamaan ng kidlat. Kasama ang babae nasa kritikal na kondisyon. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. umarangkada na ang bawas presyo sa produktong petrolyo isang araw bago matapos ang buwan. Batay sa abiso ng mga kumpanya ng langis, aabot sa 75 centavos kada litro ang rollback sa Rollback gasolina. na naman? Ba naman yan? Nagreklamo sa rollback. 85 centavos sa diesel, habang 80 centavos naman sa gas o kerosene. Ito na ang ikatlong sunod na linggo na may tapyas presyo sa diesel at kerosene. Huwag naman sana mausog. Ayon sa Department of Energy, bunga ito ng inaasahang plentiful supply and weak demand ng krudo. Kinilala naman ng Australia-based travel guidebook na Lonely Planet ang surfing spot na Siargao Island sa Surigao del Norte bilang best place to visit in Southeast Asia. Nasa ikalawang pwesto ng ang Amed sa Bali, Indonesia, sinundan ng Khao Bang sa Vietnam, Khao Sok sa National Park sa Thailand, Luang Prabang sa Laos, Penang sa Malaysia at Gili Air sa Indonesia. Ang hugis teardrop na isla sa Southern Philippines ayon sa Lonely Planet ang pinakamagandang lugar na dapat na bisitahin sa Southeast Asia dahil sa mga surf spots nito, mga local bar at buhay na kultura at komunidad. Inilarawan naman ng Department of Tourism ang Siargao bilang isang isla kung saan bawat alon, bawat paglubog ng araw at bawat ngiti ng mga residente ay nagiiwan ng hindi maalis na marka sa puso ng mga turista. Yun! Ano pa hinihintay nyo? Sakay na! Ikaw ba kung batsero nakapunta na rito? Yes, sa Siargao? oo, sa Siargao. Nag-surfing ka? Medyo masakit ang balakang ko nun. Nataon lang. Kung nagkataon lang na hindi masakit. Ang ginawa ko, kasama ko pa si George Carino nung nagpunta. Mukhang nagko-cover lang kayo nung magpunta kayo. Nagpunta talaga. Hindi, ang ginawa namin, inilagay na lang namin yung surfing board sa dalampasigan at pumorma na lang ako ng gano'n. Ako hindi ko pa napuntahan ng Siargao. Maganda naman talaga ang Siargao. Ang mapapansin mo lang sa Siargao, dahil nga sa isla siya, medyo mataas ang presyo. Pang-turista talaga. Ganun na ang presyo niya. Dahil halimbawa, yung mga pagkain dyan, kukunin pa sa mainland, sa ibang lugar. Kaya mahal. Napapamahal. Ang huling napuntahan kong surfing area ay ang Baler, Oroya. Ay naku, napakaganda rin sa Baler. Costa Pacifica. Costa Pacifica. Nakita mo ba yung picture ko doon habang nakita ko nga. Ikaw pala yun. Kala ko si Jericho Rosales yun. Ikaw pala yun. Nasa buhangin lang din. Laktiampwa, alas 6:30 na ng umaga.
Ang malakas team po natin ay nasa Barangay 629 Hipodromo sa Santa Mesa, Maynila. Kaya yung mga kababayan po natin dyan na nasa loob man kayo ng inyong tahanan, nasa labas man o kaya ay may mga nagwawalis-walis dyan, nasa karinderya, lakasan na po ninyo ang inyong volume ng inyong radyo, TV o anumang paraan na kami po ay inyong nasusubaybayan. Natapyasan ng 2 bilyong piso katumbas ng 16% ang Confidential and Intelligence Fund sa ilalim ng 6.35 trillion na panukalang budget sa susunod na taon. Mas mababa po ang 10.29 billion na panukalang budget para sa CIF o Confidential and Intelligence Fund sa susunod na taon kung ikukumpara sa 12.38 billion ngayon taon. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, kabuuang 11.39 billion ang CIF na hiniling ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, subalit 10.29 billion lang ang inaprobahan niya. Mahirap talaga. Masungit talaga to si Secretary pagka hingi kayo ng hingi ng hindi nyo ba alam na marami nang napahamak dyan? Totoo yan. Sa Intelligence and Confidential Budget na yan, kaya binawasan niya. Wala kasing ano yan walang audit. Walang audit. Hindi katulad ng iba na may regular auditing. Yan kung saan-saan mo lang gustong gamitin, pag ibinigay sa'yo, ayos na. Ayun na. Kaya dapat lalo na yung mga opisinang hindi naman kailangan ng Intel and Confidential Fund. Tama. Talagang hindi dapat binibigyan yan. Alas 6:32 ang ating oras. Maya pa ba kay Kongan mga kabalen? Gising na ba kayo? Hiniling ng Office of the Solicitor General sa Manila Regional Trial Court Branch 34 ang pagpapatalsik sa pwesto kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kasunod ito ng inihain na Guo Warranto Petition. Co-warranto petition. Co-warranto petition ng OSG laban kay Guo na kumukwestiyon sa pagiging karapat-dapat na humawak ng posisyon sa gobyerno. Iginit ni Solicitor General Minardo Guevara na Chinese national si Guo kaya hindi siya dapat humawak ng anumang posisyon. Dagdag nito, nagkasala si Guo ng serious dishonesty at sa ilalim ng local government code ay may katapat itong parusa na pagtatanggal sa serbisyo. Pagkatanggal sa serbisyo at kung hindi siya at kung pagkatapos nun, anong susunod kaya ron? May criminal offense sigurong susunod yan. Halimbawa, yun lang election offense kung batsero, may kulong yun. Yung pagpalsipikan niya ng mga dokumento niya. Kung yun ang gagawin ng COMELEC, ang COMELEC naman ang nagpa-file ng kaso na yan. At marami pang iba kung batsero. At kung sakasakali, i-deport ba yan? Saan? Yun nga Saan i-deport yan? Saan i-deport? Yun ang problema. Actually, yun ang problema. Kapag ang mag-establish naman ng kanyang citizenship, ang prosecution din. Pag sinabi, hindi ka Pilipino. Ngayon? Ano siya? Ano ako? Sige, ano ako? Chinese ka. O anong prueba na Chinese siya? Yun ang labanan doon. Pagka nagkataon, dadalhin lang sa airport si Guo. Tsaka pababayaan na siya. Tapos gagawa ng pelikula na The Terminal Part 2 para siya si Tom Hanks. Si Tom Hanks. Wala siyang citizenship. 6:34 ng umaga. Blanco pa. Ay, kumusta na kaya si Attorney Harry Roque, no? Attorney, mainit pa ba? Humarap sa Senate. Mainit pa ba ulo mo kay Senator Risa Ontiveros? At hindi raw kanya yung bahay dyan na sino ba yung nag-report sa atin? Si Romy Gonzales. Hindi raw kanya yan, ha? Sa kumpanya daw nila. Sa isang korporasyon daw yan na meron siyang interest na at itong mga susunod daw na araw ay kanya na. Yung korporasyon, 100% kanya na yun. So, kanino yung bahay? Kanya. Nilito pa tayo kanya pala talaga yung bahay. 6:35 ng umaga. Naimbaga-bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Blanco pa ang pulisya sa motibo ng pamamaslang sa isang mister na pinagbabaril ng riding in tandem sa harap mismo ng kanyang misis at anak nito habang ito'y nakatayo sa tapat ng kanilang bahay sa Pasay City. Dead on arrival sa pagamutan ng biktimang kinilala sa alias na Tirso
dahil sa dami ng tama ng bala sa ulo at katawan. Sa investigasyon, kausap ng biktima ang kanyang misis at anak na babae nang dumating ang dalawang suspect sakay ng motorsiklo. Bumaba ang dalawang suspect at lumapit sa biktima at saka pinagbabaril ng malapitan. At nang bumagsak na si alias Tirso ay saka sumibat sakay ng motorsiklo at tumakas. Sa ginawang background check ng Pasay City Police, nabatid na ang biktima ay dati nang nasangkot sa illegal na droga at kalalabas lang nito sa kulungan noong Marso ng taong ito. Sa Maguindanao del Sur, isang motoristang babae ang nasawi habang kritikal ang kasama nito ng tamaan ng kidlat habang nakasilong sa isang waiting shed sa bayan ng Pandag. Kilalanan ni Police Lieutenant Ernesto Rivera, Pandag Municipal Police Chief, ang mga biktima na sina Ivonne Magalso at isang alias Ana, kapwa residente ng Carmen, Cotabato. Kaya sinabi ni Rivera na inabutan ng malakas na ulan ng dalawang biktima na magkaangkas sa motorsiklo patungo sa Takurong, kaya sumilong sa waiting shed sa harap ng Kayaga Elementary School. Ayon sa mga nakasaksi sa insidente, biglang kumidlat at tinamaan ng waiting shed kaya tumilapon palabas ang mga ito na kaagad na ikinasawi nitong si Magalso. Kaagad sumaklolo ang mga residente at dinala ang dalawang biktima sa Bulusan District Hospital, ngunit dead on arrival na itong si Magalso habang patuloy na ginagamot at nasa critical na kondisyon itong si alias Ana. Tingnan mo nga naman ang pangyayari. Umuulan, nagmumotor, tumigil para safe sila. Para safe. Para delikado nga naman na nakamotor ka, tuloy-tuloy ang andar mo habang umuulan. Tapos, sumilong, yun ang doon pa tinamaan ng kidlat. Talaga naman pagkakapalaran mo. Sabi nga, kumbatsero, ang buhay hindi mo alam kung kailan matatapos. Kaya nga. Sabi nga ni Vice President Joseph Erap Estrada dati, pag oras mo na, di ba? Kaya paano kung oras mo na, hindi ko pa oras? Sabi niya, paano na kung oras na ng piloto? Naalala mo pa pala yun. Damay ka. Paano nga pala yun? Hindi ba sabi nga ni na Erap, General Diaz, tama ba to? Di nagpunta daw ng Basilan. Hindi babalik na ng Zamboanga. Gusto yata ni Erap naka-speedboat pa din Mr. President, mag-chopper na po tayo at madilim na. Nakakot ba kayo ng chopper nga? Nagbabagsakan. Mr. President, alam nyo naman, pag oras nyo na. Oo nga, pero paano kung oras ng piloto? Damay na. Magiging oras mo na rin. Susunod! Tito Boy! Senator Jinggoy Estrada, nagalit! Yan. Baka dahil doon sa pinag-uusapan natin. Alamin kung bakit nagalit si Senator Jinggoy Estrada sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:39. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Ano bang araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit pansya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Uy, magandang umaga sa mga taga-lalawigan ng Quezon. Ay, Dr. Governor Helen Tan. Medyo masaya na naman ang mga taga-provincial capital, kumbatsero, dahil ang COA, Commission on Audit, ay naglabas ng unmodified opinion remarks para sa provincial government ng Quezon for 2 consecutive years. Ang ibig sabihin nito, kumbatsero, walang sabit ang kanilang paggamit ng pondo ng bayan. Ayos. For 2 consecutive years. Yan ba'y 2 taon pa lang naman siyang gobernador. Yan ba'y kauna-unahan sa kasaysayan ng mula ng maimbento ang lalawigan ng Quezon? Parang ganun yata. Tingnan mo nga naman.
naman yan. No? Oy, mga taga Quezon. Ibig sabihin yung kung anumang taxes ang inyong ang kinukolekta sa inyo bago ninyo makuha ang inyong mga sweldo diyan sa mga empleyado at yung mga taxes na binabayad ng mga real property taxes, business mga permits, negosyo, etc. ibig sabihin sulit. Yun ang importante, kumbachero. At doon masaya ang mga tao kapag nakakarinig ng ganyan, kumbachero, na hindi nawawaldas o hindi nabubulsa yung kanilang binabayad na buwis. Hindi ba ganoon naman? Sabi nga nila, wala naman tayong iwas sa pagbabayad ng buwis dalawa lang naman ang permanente sa buhay ang kamatayan at ang buwis. At ang buwis. Yan lang. Pero kaya laging masama ang loob natin sa buwis di ba nga kahit sa simula nung unang panahon pa ng mga propeta at panahon ng mga apostol, kinasusuklaman ng mga maniningil ng buwis. Ang sama ng image ng mga tax collector Hindi ba lagi silang kontrabida sa pelikula, kumbaga. Pero kung siningil man tayo ng buwis ng pamahalaan pero nakikita natin tama ang paggastos, tama ang paggamit, kahit na gaano man kasama ang loob ninyo, nababawasan. Hindi totally mawawala yung paano mawawala sama ng loob mo bago mo makuha sweldo mo nauna pa gobyerno. Pero pag nakita mong tama ang paggamit ng pera ng gobyerno medyo kahit pa paano naman sulit naman pala itong binabayad ko. Kaya sa mga taga Quezon, naku, napakaswerte ninyo. Napakaswerte. Pangalawa na ito? Consecutive years. Sa buong kasaysayan. Wala nang maimbento ang Quezon. Tanungin nga natin yun sa COA. Kasi po, pagka ang isang government entity, national government man yan o kaya po ay local government at binigyan po ng unmodified opinion remarks ng COA, medyo yayabang ka dun, kumbachero. Kita nyo na. At yung ganun, kumbachero, yung napakasarap dagdagan ng pondo. Yung sa pamilya na lang, sa bahay na lang, kapag ang isang anak nakikita mong masinop sa pera, mahusay gumamit ng kanyang ng mga ibinibigay mo. Ang sarap bigyan gusto mo pambigyan kahit hindi humihingi, bibigyan mo. Ganun yun Ganun din sa gobyerno. Ganun din sa public service. Yan ang sinasabi na, alam nyo na, gagawin nyo yung mga taga-gobyerno Kaya kayo nandyan, hindi para mag-save ng pera. Dapat gamitin nyo yung pera, pero tamang paggamit. Sa tamang paggamit. Kaya yung mga government institutions o government agencies na sila, ang dami naming savings. Bullshit. Hindi mo trabahong mag-save. Hindi ho yun. Ang trabaho mo ay gamitin, kaya nga may budget kang hiningi para gamitin mo yung budget para sa gayon ay makinabang yung mga constituencies mo. Hindi nakakayabang yung may natipid ka. Marami kang savings. Ibig sabihin, inefficient ka, bruho. Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 7 ng umaga. Nalihis sa PDAP scam ang issue ng Pogo ng isa lang na sa pagdinig ng Senado. Si dating TLRC Executive Director Dennis Cunanan na tinawag ni Senador Jinggoy Estrada na sinungaling. Bumalik sa alaala ni Senator Jinggoy ang pagdinig noon sa PDAP scam ng isang kod ni Cunanan ang kanyang pangalan at sinabing tinawagan siya nito para sabihing may napili ng NGO na pagdadalhan sa kanyang pondo. Ayon sa senador, nagalit na naalala. Hindi dapat paniwalaan ang sinabi ni Cunanan dahil minsan na itong nagsinungaling sa Blue Ribbon Committee at inamin na na-recognize lang ang kanyang boses. Matatandaan na si Jinggoy ay kasama sa mga nakasuhan at nakulong dahil sa PDAP scam. Alas 6:49 ang ating oras. Yun palang napanood kong pagdalo ni Attorney Harry Roque, dating Secretary Harry Roque sa Senate hearing, ay surprise. Surprise pala yun. Grabe, surprise pala yan. Sinorpresa ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality nang bigla itong sumipot sa pagdinig sa issue ng Pogo. Ito'y sa kabila ng naunang pahayag ni Roque na hindi siya makakadalo dahil meron siyang naunang kailangang puntahang court hearing sa Regional Trial Court sa Maynila.
Dalawa pang congressman ang sumapi sa Lakas CMD na itinuturing na ngayong pinakamalaking partido sa Kongreso. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang panunumpa ni Christopher Go. Congressman pala to. Hindi ba senador to si Christopher Go? Isabela Congressman Christopher Go. Ibang Go yan. Iba si Christopher Bongo. Ayun. Ito naman si Congressman Christopher Edgo. Ayun, Edgo. At nanumpa din si Manila Congressman Joel Chua. Dahil dito wala nang taga-aksyon demokratiko sa Kongreso dahil umalis pa si Chua. Mag-isa na lang siya doon. Naglakas pa. Dahil dito sumipa na po sa 102 ang bilang ng mga miyembro ng Lakas CMD sa Kamara. Sa ibang balita, umakyat na sa 36 ang bilang ng mga nasawi sa panalasa ng Bagyong Karina at Habagat na nagpalubog sa maraming lugar sa Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 14 mula sa 36 na namatay ay beripikado na, habang ang iba ay binavalidate pa. Pinakamaraming nasawi ay mula sa Metro Manila na umabot ng 15 na. Sumunod ang Calabarzon, 10 at may 4 naman sa Zamboanga Peninsula. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. RH15 Mayora, standby ka lang Mayora, at standby din sa ating Ninong Sherwin Alfaro. Oras po natin 9 minutes bago ang alas 7 na umaga. 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong! Marami bang tanong ang mga teacher, mga bata? O ang mga bata ang maraming tanong sa mga teacher? Depende yan, ha? Sigurado hanggang ngayon ay excited pa ang mga bata dahil second day pa lang ng eskwela eh. Natutuwa pa kayo, ha? Tapos bukas makalos, kailan kaya uulan? kailan kaya walang pasok? Walang pasok. Tuwan-tuwa yung mga bata pag walang pasok. Ay wag, mag-aral kayong mabuti. Samantalahin ang pagkakataon sa pagtuklas ng karunungan. Ito naman, may mga nagkaroon ng magandang pagkakataon. Mukhang magkakapera. Diyan sa Barangay 629 Hipodromo, Santa Mesa, Maynila. RH6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Go, 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 Sherwin! Yes, good morning, Anthony. Jerry, dito sa Hipodromo Street Corner. Hipodromo Street ulit. Dito lang ako nakakita ng dalawang. Ano ba naman yan? Kanto Hipodromo. Baka kanto ng Hipodromo at Hipodromo pang isa. kanto yan, kanto. 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 Nandito ako sa kanto ng Hipodromo at Hipodromo. Walang maliligaw. Diyan sana nagpunta yung nagpalit ng ano. Diyan sana nagpunta yung nagpalit ng street para ayos. 'Di ba? Yung ginawang hill tulog. Yeah, pwede nilang palitan 'yan. Oo. Hill puyat na to, tsaka hill tulog, kanto. Pero meron palang ganyan. Matutulog dito dahil malakas na nakikinig sa radyo. Ayan, nakisaksak pa sa atin, no? Sa DZRH Mobile yung kanyang radyo. Ito si Tatay. Tatay, pangalan nyo? Edgardo Bueno po. Tatay Edgardo Bueno. Tatay Edgardo, palagi ka nakikinig sa DZRH. Apo. At sino paborito mong announcer pag umaga? Jerry, tsaka si... Nakalimutan na, no? Maasim yung mukha. Maasim. Pinipilit parang dato puti, parang commercial ng dato puti. Maasim yung mukha. Si Anthony. Ayun, si Anthony at si Jerry ba? Si Tatay Eduardo be laki talaga diyan sa Hipodromo Santa Mesa, Sherwin. Aba. Apo.
Bakit ba? Dating kabayuhan po. Opo. Dating taon. kabayuhan kasi ito kaya hipodromo. San Lazaro dati. Sa dating Yun, San Lazaro, oo. tama. Ilang taon na po ba kayo, Tatay Edgar? 64 po. Batang-bata, batang-bata. Sabi lang yung edad, tignan mo, umaakin yung mukha. Ilan ulit? 64 po. Ano ba? Di ba ganun? Ano ba? Ewan ko pag inabutan natin to ng premyo. Sige nga. Tingnan na nga natin. Tingnan nga natin, subukan natin. Ay. Dahil paborito mo si Anthony at saka si Jerry Baha ng DZRH, eto, hawakan mo, 1,000 pesos. Thank you. Salamat ka, Jerry at saka Anthony. Umahati pa rin talaga. Pagkakasabi ng salamat, pero banda ko dati. Saan ang bahay nila? Salamat po sa inyo. Saan ang bahay nila dyan? Ano bahay niyo po? Ito po, sa hipon. Sa looban, no? Kasi doon sa looban, galing kami doon kanina, wala maparadahan, jump pack dito. Pero yung kanilang bahay doon pa sa may poste ng kuryente. Ayun. Sa kanto na yun, sa looban, at doon siya nakikinig ng radyo. Nung inilabas kanya yung kanyang radyo at sinaksak natin sa ating saksakan, talaga namang tunay at totoo na DZRH ang kanyang pinakikinggan. Kaya naman nagpapasalamat kami sa inyo, Tatay. Salamat din po sa inyo po. Kasi si Tatay ay stroke patient at 5 taon na siyang nakaka-recover mula sa kanyang stroke. Dahil dyan, Tatay, meron ka ring regalo. Ayan, meron kang DZRH t-shirt, meron kang DZRH umbrella. Ayan, bago nyo pong tukod, hawakan nyo. Yan, pagtukod nyo pag naglalakad kayo. Subukan natin. Ayan, nakakalakad na gamit ang tukod. Kompala siya. May kompala, may parting na apektuhan ng pagka-stroke, ano? Oo, may yung kaliwa po ninyo, no? Opo. Kaya, ito ko pagsalita, pagkano. Pero nasasabi nyo ng diretso yung DZRH. DZRH. Opo. Ayos po, ayos. Tatay Edgar, maraming salamat po sa inyo, ha, at magpagaling po kayo, maka-recover kayo ng buong buo. Thank you po. Maraming salamat din po sa inyo po. Thank you. Maraming salamat din sa iyo, Tatay, dahil kung ikaw ay palagi nakikinig sa DZRH, lalo kang lalakas. Salamat po sa inyo, ha. Lalakas ka lagi, po. ha, Tatay. At siyempre sa mga malakasang nakikinig sa DZRH, baka kayo nang susunod nating winner ng 1,000 pesos sa DZRH, mas malakas from Arts number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bago ka lang magbasa ng ang sungit naman. Ayaw na magpa-interview sa atin ni General Nicolas Torre III, ang Regional Director ng Davao Region PNP, tungkol po sa sinabi ni Mayor Baste na sasampalin niya itong si General pag nakita niya. May kinalaman po ito sa pagre-reshuffle ng mga tao dyan, ng mga pulis. Official dyan sa Davao City. Pag nakita daw niya si General, sasampalin daw niya. Yun ang translation ni Kakiko kanina. Sabi po niya ni Mayor Baste. Dahil sa nagpatupad lang ng reshuffle sa police doon. Oo, tapos daw meron daw sariling narrative si General tungkol sa Davao City. Yan ang reaksyon, ang pahayag ni Mayor Baste. Ang mga local chief executive, meron silang binibigyan sila ng kapangyarihan din o karapatan na mag-recommend kung sino ang dapat na ilagay na, halimbawa, chief of police ng kanilang lungsod o ng kanilang bayan. Di ba ganun naman ang umiiral natin? Magsasubmit ka ng listahan ng 3, tapos pipili si Mayor ng isa. Oo, pero ito yata iba nangyari Ang totoo nun, yung unang rekomendasyon ni General Torre, si Colonel Lito Patay, hindi ba ilang oras lang tanggal agad dahil ang pinalagay ng PNP hierarchy si Colonel Hansel Marantan na siyang nakaupo ngayon bilang Davao City Police Chief. Ito po yung pahayag ni General Torre tungkol po dun sa sasampalin siya pag nakita siya ni Mayor Baste. Ito po ang pahayag niya. He is not worth responding to. Hindi siya karapat-dapat na sagutin. Hindi ko alam ang frame of mind niya nung sinabi niya yun. Professional akong pulis. Ayan. But
Let me make this clear. Liwanagin natin. Para si Kato ito. To threaten is one thing. Ang para pagbantaan ay isang bagay. But Subalit, to actually do it is an entirely different thing. ang gawin ito ng aktual ay ibang-iba. Parang naghahamon si hawakan mo nga sa sige tenga. Sige nga. Parang ganun no? Kapag ita-translate mo yan sa usapang kanto. Sige nga. Subukan mo nga. Subukan mo lang. Subukan mo nga. Parang ganun. Parang yung ibang maring hindi ganun yung gustong iparating ni General. Pero parang sa ibang mga makakarinig, yun ang ganun ang dating. Baka nga kung may makakarinig pang isang sulsul, sabihin ang ibig sabihin ni General, ganito, subukan mo nga. Higi nga, sampalin mo nga ako. Mahirap talaga yung nasanay kang sunod-sunuran sa iyo yung kahit sa maraming bagay. Pag nasanay kang hindi ka napipigilan o hindi ka nabibigo sa mga gusto mo, pag minsan kang binigo o minsan kang hindi sununod, galit ka. Ayun, gano'n na nangyari yan. Katulad na nakapagsalita tuloy siya. Pero dapat talaga pinokontrol niya yung sarili niya doon. Dapat talaga. Kasi iba na ang panahon ngayon baka sabi niya panahon lang yan. Diba? Dapat may mga ganun alam mo kung kailan. At kahit panahon nila, hindi sila dapat maging ganyan. Dahil sa official ka ng gobyerno, dapat meron kang pagpipigil. At saka merong mga tinatawag na code of conduct di ba? At doon sa sinabi ni General Nick Torre na professional akong pulis. Ibig sabihin nun ikaw hindi ka professional. Parang ganun ang dating, so depende, bahala na kayo mag-interpret pero isa lang ang intindi ko doon, kumbachero nagtitimpi siya. Professional talaga. Nagtitimpi siya. Meron siyang gustong sabihin pero nagtitimpi siya. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Bago mo lang pindutin yan, kumbachero, may pahabol palang tanong dito. Si General Marbil ba may sagot na rin? Meron. Tungkol naman dun sa sinabi ni VP Sara naman. Ano ba sinabi? Meron din ba sinungaling na sinabi? Ito po, ito po yung mga headline ng mga dyaryo Sara Fumes. Sara Fumes. Ay, sorry. Tapos ito sa Manila Times. Sara Islam's PNP chief. Political harassment daw political harassment. Tapos sabi niya, si General Marbil sinungaling. Yun. Sinungaling. Ano sagot ni General Marbil? No comment. Ayun. Ginaya niya si VP Sara. Ginaya niya. Oras po natin, Engineer Tony Nanggel, Achi Ahya, Mr. Jelom Tang, Chityam Chap Dihun, 7:12 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Supreme Court binasbasan ang Sandigan Bayan para ituloy ang plunder case laban kay Secretary Juan Ponce Enrile. 6.352 trillion pesos budget para sa 2025 na isumiti na sa Kongreso. Dating presidential spokesman Harry Roque nagtaray sa Senado. Muntik ng ipakontempt ng mga senador.
PNP at NBI binigyan ng deadline para arestuhin si Mayor Alice Guo sa loob ng 1 buwan. Makeup classes posibleng ipatupad sa 2% ng eskwelahan na hindi nagbukas ng klase kahapon. At Magnificent 7 nagbanta ng tigil pasada. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Dahil balita. sinermona ni Senator Sherwin Gatchalian si Attorney Harry Roque matapos nitong tarayan si Senador Risa Ontiveros na dumidinig sa issue ng Pogo sa bansa. Muntik ng patawan ng contempt si Roque dahil sa pambabastos nito kay Ontiveros na hindi pinatatapos magsalita at nagtaas pa ng boses dahil ipinahiwatig daw ng senadora na may kaugnayan siya sa illegal na Pogo. Sa hearing ipinakita ni Ontiveros ang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality at pati na ng PAGCOR ang dokumento kung saan nakalagay ang pangalan ni Roque bilang legal officer ng ni-raid na Pogo firm sa Pampanga. Excuse me. No, excuse me. Ma'am, excuse me kasi... No. Excuse me, Attorney Roque. I'm sorry, madam, but I am a resource person invited. Yes, you are. I was asked Let me finish. to answer. Yes, you already answered in excess. Kapag gusto nyo akong tumigil, papatigil nyo ako kapag ako nag-explain. Yes. I thought we were engaged in the search for the truth. Oh, definitely we are. Attorney Roque, what I am saying, yes, and Sherwin. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. One more, I apologize. I will cite you in contempt. And if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. Mo naman Your Honor. sabayan siya, nagsasalita siya, siya ang chairperson. Okay, Your Honor. I understand. I apologize. May ganun pala. May ganun palang pangyayari, no? Matitigilan ka din. Ikaw na nanonood. Talaga. Pero iba rin naman tong si Senator Sherwin Gatchalian. Talagang he took the cudgels for Senator Ontiveros. Ay, tama nga naman. Wag mo Chairperson namin yan, committee yan eh. Alam nyo, kami ni Kumbachero dito, lagi namin binabanggit na hindi dapat binabalahura ang testigo. Pero hindi rin naman dapat nang babalahura yung testigo. Samantala, inamin ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na may kaugnayan siya sa bahay na ni-raid sa Tuba, Benguet kung saan naaresto ang 2 dayuhang pinaniniwalaang sangkot sa Pogo. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Roque na incorporator siya ng kumpanyang nagmamay-ari ng residential house na pinaupahan sa isang Chinese national na si Huan Yun. Inamin din ni Roque na tumira siya sa nasabing bahay nung umalis siya sa gobyerno, ngulit wala na sa kanya ang posesyon ng bahay simula Enero 2024. Ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba, Benguet ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po ay umalis ng gobyerno, and I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po ay pinaupahan ng korporasyon at ang umuupa po ay isang Huan Yun na isang Chinese national na siya po ay pumirma sa contract of lease ay require siya na magpakita ng alien certificate of registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa. Meaning, she has a right to be in the Philippines. So ang rehistradong lessee po dyan, at yan ay rehistrado rin sa Homeowners Association ng Subdivision para sila ay makapasok, ay itong babae na isang Huan Yun. Si Huan Yun. Ayun. So yun, may umuupa. May umuupa doon sa bahay na ang nagmamay-ari ay korporasyon na siya ay isa sa mga incorporators. Na kung itutuloy nyo pa
ang pakikinig doon sa sinabi ni Secretary Attorney Harry Roque, yung daw corporation na yon ay magiging kanya na. Sa makatwid, siya na may control doon. Sa madaling salita, siya may-ari nun. Parang ganon. Sa mas madaling salita, siya may-ari ng bahay. Parang ganon. At tumira din siya doon. At tumira din siya doon. Pero ngayon, may nangungupahan. May nangungupahan. 7:18 na umaga, binigyan na ng ultimatum ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang NBI at PNP para maaresto si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, 1 buwan lang ang binigay na panahon ni Estrada sa PNP at NBI para maaresto ang alkalde dahil kung hindi ay posibleng maapektuhan ang kanilang budget. Giit ni Estrada, masyado nang matagal simula nang maglabas ng warrant of arrest laban kay Go at bakit tila hirap na hirap mahuli ang mayora gayong aktibo naman ito sa Facebook at pwedeng matrace. If you cannot arrest her within a month, baka maapektuhan ang budget ninyo. Noted po, Madam Chair. Yes, sir. We will do our best. Ganon din sa pulis yan. Pag hindi nyo mahanap within a month yan. Dahil we cannot just keep on waiting here. Mahina yung mga intelligence ninyo pag ganon. Si Alice Goto, Senator... Sino pinapahanap ni Mayor? Si Senator Jinggoy. Ito namang... Nagtatago ba si Alice Go? Si Alice Go. Hindi, saka hindi. Yung kanyang arrest warrant, hindi naman dahil may kasalanan yun o convicted yun o kaya may warrant of arrest ng husgado yun. Di pahanap nyo rin si Kibuloy. Di tanggalan nyo rin ng budget, Senator Jinggoy, yung PNP, saka... Yun talaga. Warrant of arrest ng husgado yun. Husgado yun. O pati yung sino pa yung nahanap, si Director yung dating Bantag, si Gerald Bantag. Bakit hindi niyo pinagbabantayan yun? Ba't ba pag kay Go gano'n na lang ang... Tsaka ba't ba 1 buwan? Ang tagal naman. Ang tagal naman. Pag magbibigay kayo ng deadline, yung 1 linggo nga, matagal na yun eh. Lalo na pa si Mayor Alice Go, nagtatago ba yan? Hindi. Hindi naman yata eh. Hindi. Panay nga po sa TikTok eh. Samantala, sa ibang balita, maaaring magsagawa ng makeup classes tuwing Sabado ang mga paaralan na hindi nakapagbukas ng klase kahapon. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, ikinalulungkot niya na kailangan pa rin ipagpaliban ng pasukan sa 2% ng mga eskwelahan sa bansa. Dahil pa rin ito sa epekto nga ng bagyong Karina at Habagat na nagdulot ng pinsala sa mga paaralan sa Luzon at iba pang lugar. Sa pinakahuling datos ng DepEd, umabot na sa halos 20 million ang bilang ng mga enrollees sa Regions 1, 2, 3, 4A, Mimaropa, Region 5 hanggang 12, Caraga, Barm, Car at Metro Manila. Nagbanta ng nationwide transport strike ang Magnificent Seven kung matutuloy ang plano ni Senate President Chis Escudero na ipasuspende ang POV Modernization Program ng pamahalaan. Ang Magnificent Seven ay binubuo ng Pasang Mazda, Altodap, Piston, Acto, Fedudap, Stop and Go Coalition at LTAP. Ang nasabing mga grupo ang sumuporta sa POV Modernization Program at tumalima sa consolidation phase nito. Sinabi ng Magnificent Seven na ipakikita nila ang lakas ng 80% na nakiisa at tumaya sa programa ng gobyerno. Baligtad na to ngayon, kumbachero. Yung sumusuporta sa POV Modernization, nagbabanta sila ng strike dahil dito sa sinabi ni Senator Chis na ipapatigil nila yung POV Modernization Program. Ba't ba ganun na itong programa na to? Sumasakit na siguro katawan ng programa na to eh. Ang sabi ni Obet Martin ng Pasang Mazda, malaki na ang kanilang na-invest sa programa na bumubuo ng 80% ng consolidation rate sa buong bansa at ang gagawing pagsuspend rito ay makakaapekto sa kanilang kita. Tama din naman sinabi nila eh. Tumaya na sila dyan eh. Tapos diba? Bigla nyo na naman pinilit-pilit, pinuwersa yung mga tsuper na sumali sa consolidation. Tapos ngayon ititigil naman. Yun ang mungkahi daw ni Senate President Chis Escudero. Ano ba sabi naman ng mga tsuper? Mga tsuper ng ano ba to? Taxi, saka ng mga jeep. Tungkol naman sa oil price rollback. Galit din ba sila? Metro Manila ngayon. Dahil may rollback na naman.
Sumisigaw din ba sila ng rollback na naman? Ano ba yan? Alamin natin mula kay Mayora Giselle Ricaport kung sino ba yung mga tsuper na yan at bakit ba sila nagre-reklamo dahil sa rollback. Rollback na naman! Ano ba naman yan? RH15 Giselle Ricaport. Come in, Giselle! Puntahan natin si RH52 Edniel Parosa. Ang Pasig City ay ngayong araw lang daw po magbubukas ng klase. 52 Edniel Parosa. Come in, Edniel! Kaibasan, 98% ng mga paaralan sa buong bansang nagsimula na sa school year kahapon. Ngayong araw pa nga lang nagbubukas itong klase sa Pasig City. Ganap na alas 7:15 ng umaga ay tinaas ang watawat ng Pilipinas dito sa Nagpayong Elementary School sa Barangay Pinagbuhatan, pinakamalaking elementarya sa buong Metro Manila. Batay sa datos ng kagawaran sa edukasyon, mayroon itong 11,971 enrollees hanggang kahapon. Kabilang dito yung mga kindergarten na maaga rin nagsipasok at maaga rin uuwi mamaya lamang alas 10 ng umaga. Kaya yung ilan sa kanilang mga magulang ay naghihintay na rito sa labas na eskwelahan. Kaya lang, Jared Anthony, may mga, syempre, kapag ganitong eskwela, ang unang araw ng pasok, mayroon ding mga umiiyak at namimiss agad ang kanilang mga chikiting na pito ko lang to si ma'am. Ma'am, right tayo sa DZRH. Naiyak si sir. Naiyak si sir. Itong estudyante natin. Kinder, ma'am, kinder? Opo, kinder. Bakit daw umiiyak? Hinahanap yung mama, nagka-tantrum. First time niya bang kasi di ba may mga kinder? Kasi po talaga, pag mga bagong paspan po talaga, mga kinder yung naiisip yung mga bata. Pwede bang kausapin siya? Ano po? Paano mo? Isaac. Si Isaac. Nasaan si mama? Wala. Hindi. Ano naman to eh? Wala si mama. Safe ka naman kay teacher. School ka? Tutuloy ka sa school? Ayun, umiyak si Isaac. Hinahanap yung kanyang mommy at daddy. Hindi ko na pinakita sa video. Oo, naman. Sa buka. Pero kasama niya ngayon si teacher, tapos nandun sila. Lik sila ngayon sa harap ng gate at parang kinawag na ata yung kanyang mga magulang. Ano tawag dyan? Separation anxiety. Oo, correct. Tayo, nang tayo nasa ganyang edad hindi maiwasan yung mga ganitong pakiramdam. So yan ang sitwasyon dito sa pinakamalaking elementary school. Hindi. Yung karanasan namin ni Kumbachero, nung maliliit pa kami, papasok kami sa eskwela, tuwan-tuwa kami. Kasi sa eskwelahan nun, pagkakanta ka lang ng isa, bibigyan ka na ng gatas, yung Klim. Yung Klim. Tsaka yung Darak Mais. Ayos na. Kakantahin ko lang, Edniel, yung ang tao'y marupok, kay galing lumimok. Naku, may dagdag na yun. Ay, may dagdag na Klim yun. Kaya gustong-gusto namin, hindi kami umiiyak. At saka bukod pa ron, kapag umiyak, may hawak na si Nanay Benny. Si Nanay Oring naman, hanger ang hawak. So, kawawa. Ilang taon yung bata, Edniel? Ilang taon, ma'am? Ilang taon yung mga kinder natin? Yung mga 5 years old pa lang. Ikaw ba yung nag-kinder, Edniel? Sorry. Nag-kinder ka ba? Oo, meron pa yung bago mag-kinder, yung daycare tapos kinder. Ako, naranasan ko nung kinder, walang dinidigi sa akin, tatak lang tatak lang sa kamay. Ngayon kasi kahit na mga 2-3 taon pa lang, sinisimulan na no? Yung tinatawag nilang head start, nakaka-head start na. Jerry at Anthony, ngayong school year din, di patutupad yung matatag curriculum ng DepEd. Kabilang dyan. Ano na naman yun? Ano na naman yung matatag na yan? Ito yung Ang sungit. Bakit nagagalit? Siguro ni Edniel, nagre-report na ako, napapagalitan ba? Sige, Edniel, ano yung matatag? Ito yung revitalized K-12 curriculum. So, ibig sabihin from the start, simula sa kinder pa lamang, hanggang grade 4, kung di ako nagkakamali, ay may mag-focus na doon sa pagbasa, mathematics, at socio-emotional skills ng mga bata. So may mga ganong klase na ng mga anggulo, yung mga tinuturo. At nagsisimula yan sa kindergarten pa lamang. Ngayong araw o ngayong school year, ipatutupad yan ng Department of Education itong matatag curriculum. Jerry Tantan. Yes, sir.
Thank you. Live pa rin mula rito sa Pasig City. Ito si Edniel Parrosa. Nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Ito na si Mayora Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Katingin napapailing na lang yung ilang tsuper ng traditional jeep at taxi sa katiting na rollback sa mga produktong petrolyo. Sa panayam ng DZRH News, sinabi nilang bulto ng kanilang kita ang nauuwi lang daw sa diesel at gasolina habang nagtitiis na lang yung kanilang mga pamilya. Dismayado rin daw o dismayado rin ang ilang tsuper sa pagbibigay ng akreditasyon ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa 14 na bagong transport network company na layon umanong mapahusay ang kalidad ng ride-hailing services para sa commuters. Sabi ng ating mga nagkapanayam gaya ni Tatay Sammy na isang taxi driver, kung dati raw ay kumikita siya ng 1,500 piso, ngayon 500 piso lang ay hirap na niyang kitain. Bagamat nagpapasalamat naman daw sila sa bawas presyo, sana'y magawan daw ng paraan ng gobyerno ang sirit presyo sa petrolyo ngayon. Apektado rin daw kasi sila ng mahal na presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng pagkain. Pakinggan natin ang bahagi ng aking mga panayam. Sobrang hinala ng taxi kasi marami na kaming kalaban, mga Grab, tapos ay mga motor, napakarami ng kalaban, napakalimit na nabiyahe. Tapos mataas mga gasolina. Bao pa ng monte. Ang tumaas ng mga kasi napakalaki ng mga tumaas. Opo. Ito po kami nahihirapan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Pangunahing balita. Alas 7:29 ng umaga, susunod! Ito po! Sino itong aktor na miyembro ng Guapings na naging kontrobersyal sa kanyang sex video? May coming soon pa daw ito na 2 pang sex video. Ay, kilala ko yan. Gusto mo mapanood? Meron ba? Meron. Jay, umabot pa ng London. Ang galing pa. Si Jay Gomez, pinagmamalaki daw. sa akin eh. Ganon? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. Chityampwa, 7:30 na ng umaga. Ang oras. Magandang dilag. Yuhu! Attorney Ronnie Hiron, magandang morning! Sir Randy Sakay, dyan sa Heart Center, Philippine Heart Center. Kumusta ba mga doktor at mga pasyente natin dyan? Lagi raw siyang nakatutok. 24 oras. Ano? Magandang morning kay Kuya Christian Riera. Happy birthday sa iyo. Si Doc Tony Liachon. Ay birthday ni Doc Tony Liachon. Doc Tony Liachon, happy birthday. All men are created equal. Ayan. But only the best are born in July. Ayan. Doc Tony, baka bumili ka ng t-shirt na gano'n, ha? Baka mapaniwala ka ron, ha? Daming naloloko nung mga nagbebenta ng t-shirt na may mga ganong salita. Ganong tatak, eh. Si Kuyang Alvin Gorayev, long time no see. Birthday niya ngayon. Kuya Alvin Gorayev, Kuya Alvin Gorayev, happy birthday sa iyo. Si Senator Cynthia Villar ay birthday pala ngayon, Senator, happy birthday. At kumusta na kaya si Senator Mark Villar, ano? Hindi ka natin naririnig eh. Tahimik lang kasi eh. Si Mark, tahimik lang. Ayan, Senator Mark Villar, magandang morning. At kay Secretary Manny Bonoan ng DPWH. Secretary Manny Bonoan, pakihambalos nyo nga yung mga gumagawa ng mga project na especially yung nasisita ngayon, mga flood control projects na sandali wala na. Konting baha lang tinatangay ng baha yung wall. Pambihirang pati so.
Sino ba ito? Dito na tayo. Ang dami nagtatanong nito. Ito ba yung pinakita mo sa akin, kumbatsero? Baka yan yung tinutukoy ni Morley. Oo, meron daw pong siya ba naglabas nitong sex video niya na to? Sarili niya. Pambira naman yun. At meron pa palang mga kasunod. Napahiyaw nga si Mother nung makita eh. Oo, grabe. Sabi niya. Dax, sabi niya, Dax. Alamin natin ang latest mula sa showbiz, mula kay Tita Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Parang pinagpipiestahan talaga ngayon yung hubot-hubad na pakikipag-chorba cha-cha nitong si Mark Anthony Fernandez sa isang Viva Max actress. Taga Viva Max pala yun. Oo. Sino ba yun? Napapawaw, napapasigaw ang karamihang mga bading matrona at mga girl lalo na mahilig. Bakit? Super mega dax. Talagang dax na dax. Kaya naman buong dingning na parang pinagmamalaki pa ni Mark Anthony Fernandez ang kanyang naglabasang iskandalo ng pakikipagtalik. Ito yung latest. Bukod daw doon sa pagsisid niya, ayun na, nagsumisid. Akala niya siguro marino siya. At pagtayo-tayo niya, siguro akala niya security guard siya. Ay, ayun na nga! Meron pa paraw dalawang video na lalabas nitong si Mark Anthony Fernandez na iba naman ang katalik. Well, usap-usapan ngayon. Tinalbugan niya ang kanyang nanay na si Alma Moreno na dating sex goddess ng showbiz world. At this time daw, ito ng si Mark Anthony Fernandez ang ituturing na porno king dahil bonggang pagkalalaki, mahusay magtrabaho at higit sa lahat ay walang takot na nakikipag-chorba sa kababaihan kaharap ang camera. Siya ba mismo Morley ang naglabas nun? Abay, usap-usapan, bakit meron pang dalawang lalabas? Kung hindi siya, ay dapat nag-react na yan, nagsalita na yan. Ang seste, ayan, si Mark Anthony Fernandez, ay madalas kong nakakausap yan, tinatawag-tawagan ko yan. Nakikipag-text siya sa akin. Pero this time, hindi siya sumasagot, kaugnay sa kanyang iskandalo. Iskandalo na hindi naman ikinahihiya ng ako. Bago ba yan? Bago yung video? 1 week na yan. 1 week na tumatakbo yung video na lumabas ngayon. Pero yung lalabas na video sa isa pa ring text, ayan Viva Max, ay sigurado bago yan. Ang iniisip ng marami, hindi kaya gimmick ito or ginamit na ang nasabing issue para mapanindigan na si Mark Anthony Fernandez na nga ang bagong kinikilala sa pelikula ng hubaran. Nakita ba yung babae? Yung babae? Sino yung babae? Talagang yung babae, no? Talagang... Ano pakialam namin? Ano pakialam namin sa lalaki? Tsaka ito ba itsura ngayon ni Mark Anthony o hindi ba luma yan? Actually, hindi. Yan ang bagong itsura ni Mark Anthony Fernandez. Yan bago yan. Bago pa. Bago lang yan. Alam mo naman si Mark Anthony Fernandez, di ba? Itsurang kapag minsan hagaro, minsan hagaro o hagard. Yan ang unang ating DCRH. Sino yung babae? Ay, basta taga Viva Max yan. Basta, ang dami, alam mo ba kung gaano karami ang Viva Max star? Ilan? Higit sila 50. What? Sa dami ng mga babae ngayon. So, taga Viva Max pala yung nakaposas? Talaga mga lalaki, no? Grabe kayo, no? Yan ang ating DCRH yung Visates News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Paano nga kaya yun, kumbatsero, no? Ano ba, sabi niya, mahigit 50 na yung Viva Max ladies na yan. Oo. Ano ba yun? Okay na ba sa atin yun? Yung mga ganon? Na, okay na ba? Ba? May wala bang regulasyon tungkol sa ganon? Ewan ko sa parang Netflix yun yung Viva Max di ba? Oo, hindi kasi magbabayad ka para may subscription para ma-access mo siya. Oo.
Dati medyo nahihiya pang magpakita yung mga ganun. Ngayon, hindi na. No? Yaman. Ang unahing balita. Sa iba pa nating balita, binatikos ni San Jose del Monte, Bulacan Representative Risa Robes si Vice President Sara Duterte sa ipinakita nitong anyay childish tantrums. Masakit pala magsalita ito si Congresswoman Robes, ano? Childish tantrums nang bawasan ang kanyang security detail. Ayon kay Robes, ang tantrums ni VP Sara ay isang theatrics upang itago ang katotohanan na mas marami siyang bodyguard kaysa sa lahat ng pinagsama-samang naging vice-presidente ng bansa. Tinukoy ni Robes ang 2022 Annual Audit Report ng COA sa Office of the Vice President na may 432 o 433 security personnel ang idineploy pa lamang kay VP Sara. What? Ito po ay tumaas ng 455% mula sa security detail ni dating Vice President Leni Robredo. Mario, napakarain naman pala talaga. Pero inindan niya yung 75. Yung binawas na 75. Sa ibang balita, umabot sa 11 billion pesos na halaga ng mga pekeng luxury brand at iba pang produktong nakumpiska ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa Binondo, Maynila. Kabilang sa mga ito ang mga peke o imitasyon ng mga bag, sapatos, relo, tulad ng Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Nike, Rolex, Apple, Hermes at Dior na ibinebenta sa mga mall sa Binondo. Ayon sa Bureau of Customs, nabigong may-ari sa ibinigay nilang 10 araw na palugit para patunayang nagbabayad sila ng buwis at kung tunay ang kanilang mga produkto. Dahil dito naglabas ang BOC ng Warrant of Seizure and Detention alinsunod sa itinakda ng Customs Modernization Act. Binasbasa na ng Supreme Court ang Sandigan Bayan para ituloy ang pagliliti sa kasong plunder laban kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile kaugnay sa PDAP scam. 2 dekada na ang nakalilipas. Sa 13-0, ba 13-0 yun na boto. Dapat payagan ng prosekusyon na magharap ng mga ebidensya alinsunod sa itinakda ng batas at alituntunin, sabi ng Korte Suprema. Matatandaan naghain ng mosyon ng kampo ni Enrile para ipatigil na ang paglilitis ng Sandigan Bayan. Ngunit ibinasura ito ng Anti-Graft Court. Taon 2014 ang kasuhan ng Ombudsman sina Enrile, Jessica Lucila Reyes, Janet Lim Napoles, Ronald John Lim at John Raymond de Asis ng plunder nagugat sa pork barrel scam. Ibinunyag ni Senator Bongo na tulad ni Vice President Sara Duterte, tinanggalan din siya ng security detail ni PNP Chief Romel Francisco Marbil. Sinabi ni Senator Bongo sa DZRH na hindi nag-iisa si VP Sara dahil nauna na siyang tatanggalan ng escort 3 linggo na ang nakalilipas. Ayon sa Senador, suportado niya ang banat ni VP Duterte laban sa PNP Chief kaugnay ng nirelieve na 7 tauhan ng hindi lang 75 na tauhan ng PNP na dating nagbibigay proteksyon sa pangalawang Pangulo. Pakiusap ng Senador sa pambansang pulisya maging patas at profesional pagdating sa serbisyo at huwag makisali sa anumang political agenda. Kung naman mataas ang respeto ko sa ating kapulisan, full support ako sa kanila, saludo po ako sa ating mga kapulisan. Kaya ako po yung nananawagan na sana naman po, pantay-pantay lang po. Huwag po maging selective. Kung pagbigyan lahat, huwag po haluan ng politika. Gawin lang po ang tama nang walang pili at walang pinapaniga. Senator Bongo. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na political harassment ang ginawang pagbawi ng PNP sa kanyang 75 security detail. Sa open letter na inilabas ni VP Sara, sinabi niyang hindi niya maatim ang tuloy-tuloy na panlilinlang ni PNP Chief General Romeo Marbil sa publiko sa tunay na dahilan ng pagbawi sa kanyang mga security escort. Una nang sinabi ni General Marbil na binawi ang security ni VP Sara dahil wala naman anyang banta sa buhay ng Vice Presidente. Pinuna rin ng Vice Presidente kung bakit naisa publiko sa pamamagitan ng video ang kanyang pag-alis kasama ang kanyang mga anak at asawa noong kasagsagan ng bagyo. Nalagay daw sa alanganin ang security ng kanyang mag-aama. Ayun. Ganun pala, no?
Sa ibang balita, hindi pa kinakailangan na magpatupad ng fishing ban sa mga baybayin na sakop ng lalawigan ng Bataan. Ito ang nilinaw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa kabila ng oil spill na dulot ng lumubog na MT Terra Nova. Ayon sa oil spill bulletin number 1 ng BIFAR, nagsagawa na sila ng sensory analysis sa mga fish sample na nakuha sa karagatang sakop ng Limay, Orion, Balanga at Samal. Sinabi ng ahensya na sinuri ang lasa at amoy ng isda at bagong huli at ito ay pumasa naman sa kanilang analysis. Tiniyak naman ng BIFAR na patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon sa nasabing lugar. Panahon na naman ang rambutan at makikita na naman ito ibinebenta sa mga kalsada at sa palengke. Ngunit alam nyo ba na maraming bitamina na maaaring makuha dito? Gaya na lang ng fiber na nakatutulong sa pagpapababa ng timbang. Mababa rin daw po pala ang sugar level nito kumpara sa ibang prutas, kaya pwedeng kainin ng mga may diabetes bilang panghimagas. Yung pala yung rambutan. Rambutan. Oo, bukod pa rito, mayaman din ang rambutan sa vitamins, magnesium, copper, phosphorus at minerals. Rambutan, matamis. Matamis. Pero mababa daw ang sugar nito. Ganun pala. Totoo ba yan? Sige nga, wala ba sample dyan? Wala tayong sample dyan? Sa sports, sinibak sa kanyang tungkulin sa 2024 Paris Olympics ang isang veteranong sports commentator na si Bob Ballard dahil sa kanyang sexist remarks sa mga babaeng Australian swimmer. Kasunod ito ng pagkapanalo ng mga babaeng swimmer ng gintong medalya sa 4 by 100 meter freestyle relay noong Sabado. Noong paalis na kasi ng pool deck ang relay team, humirit ang sports commentator na si Ballard ng mga katagang tila nakakawalang respeto o nagmamaliit sa mga kababaihan. Agad nag-viral ang clip na ito ni Ballard at inanunsyo ng TV broadcaster Eurosport na inalis na si Ballard sa linya ng kanilang mga commentators. Humingi na ng paumanin si Ballard sa mga na-offend sa kanyang komento sa pamamagitan ng kanyang X account. Nagatid sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ay. Oy, baka dapat na kayong magpalit ng bubong ng bahay, lalo na ngayon ha. May pagkakataon kayong magpalit ng bubong kung nakita nyo na ang katakot-takot na butas, tulo. Itong nag-uulan. Meron ho tayong bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Magandang umaga kay Governor Hermogenes Ebdane Jr., Governor Ebdane, magandang morning. At kay Congressman Kong Doming Mariano. Kong Doming, kumusta po ba dyan? Wala ba tayo dyan? 9 minutes bago ang alas 8 ng umaga. At Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Batsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Bilis ng panahon, ano? Pero ano kaya magiging ending nung investigation ng Senado sa Pogo, no? Hindi pa ba matatapos yan? Dapat tapusin na nila yan. Masyado na siyang mahaba eh. At total nagdesisyon naman na ang BBM administration na
itigil na rin ang pogo. So dapat matigil na rin yung mga investigasyon na yan. Oo. Saka kailangan may batas kayong magawa dyan, ha? Baka pagkatapos ito, wala tayong batas na mabalangkas o mabuo tungkol dyan. Especially kung Bachero, dun sa sa issue ng late registration. Mantakin mo, yung na-discover na NBI, ilang libo yun sa Davao area na ilang libong Chinese nakapasok at naging Pilipino sa pamamagitan ng late registration scheme na ito. Kaya nga talagang kakabahan ka. Ngayon, anong gagawin na bilang policy ng Kongreso o ng Senado for that matter na produkto o bunga ng kanilang investigation na napakadami na. Mukhang ang kailangan nilang gawin dyan kung paanong babantayan yung mga nagbabantay. Yun. Kasi meron na tayong mga panuntunan dyan. May batas na tayo tungkol dyan. Kaya lang, sinasamantala ng mga sindikato at mga criminal minds ang corrupt na isipan ng mga public officials natin. Kaya nangyayari yan. Totoo yun. Magandang umaga po sa mga congressman natin. Marami pala ngayon kumbachero, baka hindi lang napapansin itong si House Speaker Martin Romualdez na dikit ng dikit sa kanya ng mga congressman, tapos ginagamit yung pagiging close nila para ipaghampasan yung kapangyarihan. Yung bang tinatawag na influence by association? Yung bang nadikit lagi? Hindi, lagi kong kasama si Speaker. Picture. Lagi kong kasama si Speaker, papatanggal kita yung mga ganun, papatanggal kita. Katulad na lang halimbawa nitong si Congressman JJ Suarez ng bakit? Anong ginawa? Quezon. Anong ginawa? Congressman, totoo ba na pinapatanggal mo yung isang DPWH director dahil sakalam ka sa administrasyon? Na ang pinapatanggal mo pang DPWH director ay yung best performing regional director sa loob ng 6 na nakalipas na sunod-sunod na taon. Pinapatanggal mo. Bakit? Bakit mo? Dahil sakalam siya sa administrasyon. Dahil sa sakalam ka kay Speaker Martin. Speaker, Congressman Sandro Marcos, itong nagagawa ng mga picture taking na yan baka palibasa lagi kayong kasama sa video, sa picture taking, kayang-kaya na nilang ipaghampasan ang inyong mga pangalan. Madala kayo sa mga pakiusap ng mga yan dahil friends na. Yan kayo mag-iingat, Speaker Martin Romualdez. Kahit ikaw, lalo ito si Congressman Sandro Marcos, anak ng Pangulo yan Baka dahil malalapit sa inyo ibang mga tao, baka hindi nyo na natitingnan yung buong kwento. Boss, baka pwede patanggalan natin to. Bata mo ako, boss, ha? Baka sa biglang dahil nga laging malapit siya. Sige, pagbigyan na nga ito. Napakakulit nito. At siguro, dahil may tiwala, dahil malapit sa kanila, na magsasabi sa kanila ng tama, magsasabi sa kanila ng totoo. Kung bigyan nyo ng benefit of the doubt din yung kabilang parte, tingnan nyo rin. At pag nakita ninyo na best performing director pala yung gustong ipatanggal ni kaibigan mo, yung kaibigan mong yan ang dapat mo tanggalin. Kaya nga tawa daw ng tawa yung mga nakakaalam. Di ba tatanga-tanga ba itong si Speaker, tatanga-tanga ba itong si Congressman Sandro para hindi nila malaman na yung pinapatanggal gamit ang kanilang pangalan nabibigyan pala ng papuri pa sa loob ng DPWH. Nakakahiya yan. Dati ang alam natin, yung mga taong nasa kalye lang, mga pangkaraniwang mamamayan lang, yung mga nasa mababang antas lang ng lipunan na pag nagpa-picture, as gagamitin na yan. Ito, may picture ako. Wala ba tayo isang kabambigas dyan? Pero ngayon ko lang nalaman na meron palang pati sa may congressman na ganyan din ang ginagawa, na parang ang ugali parang ugaling kalye, ugaling pangkaraniwan tao lang, na pag nadikit sa isang opisyal ng pamahalaan, masayang-masaya na. Yun. With great powers comes great responsibilities. Spider-Man! Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na!